Today, the proclamation of the Word of God in the Epistle of Paul in Romans chapter 15. Now I myself, I am confident concerning you, my brethren, that you also are the full of goodness, filled with all knowledge, able to admonish one another. Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you some points as reminding you because of the grace given to me by God, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering to the gospel of God. The offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Therefore, I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed, to make the Gentiles obedient. In the mighty signs and wonders, by the power of the Holy Spirit, God, so that from Jerusalem round about to the Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. And so I have made my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should not build on another man's foundation. But it's written, to whom he was not announced, they shall see, and to those who have not heard shall understand. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm in Psalm 9:8. Our response is, the Lord has revealed to the nations and his saving power. Altogether, the Lord has revealed to the nations his saving power. O sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand has holy arm, have gained him the victory. Response, The Lord has revealed to the nations his saving power. the Lord has made known his salvation. His righteousness he has openly shown in the sight of the nations. He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel. Response, The Lord has revealed to the nations his saving power. all the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout joyfully to the Lord. All the earth break forth in song, rejoice and sing praises. Response, The Lord has revealed to the nations his saving power. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke, chapter 16. Glory to you, Lord Jesus Christ. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his good. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig. I am ashamed to beg. I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called everyone of his master the stores to him. And he said to the first, how much
do you owe my master? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to one another, and how much do you owe? So he said, 100 measures of bread. And he said to him, take your bill and write 80. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel sa Luke 16 verse 1 to 8, yung atong Ginoong Jesucristo nag-istorya italinghaga sa anang mga disciples tungkol sa manggaranon nga amo ag siya ka masaligan nga katiwala. Pero nagbuhay, primero manami na nga pag-dumaga. Pero ulihi, ginlustay na do ali-alian ko anang amo. So pagkasayod ko ng amo, gintawag na rin nga katiwalag, anang gimpuslahan. Ang ipaliwanag ko anong rason yung ba't dayag maging obra. Ngali, dahil nga katiwala, nag-isip lagi-imaw kung ano nobrahon dahil sa na nga di mo kantigo pangita kung ibang mga bagay ba nga nauya may magpakalimos ag makita naton nga rayra na nga kinahiligan nga agto sa tawo magpahugam kwata. Ngali para di mo mapahalim hay nag-isip pag-imaw nga kung ano mayad, kung ano nga obrahon. Nganiging agto na mga nag-utang sa anang amo, aging kutanan na rin nga sambilog, pila man na rin mga utang sa ang amo, ay 100 mana nga measure of oil. Ay, abanana, sige man ay, isuwat po man lang, ano lang, 50. Ang pangayway, ginkutan na manana. Kaya ginkutan na manana nga, pila mamanay mong utang sang amo, ay sabat ko, natotong naghuamat kwata, 100 measure of bread. Ag sabat manana, sige mana, isuot po mana sa bill nga, 80 lang mana. So, madaling salita, ay, imbis nga, maakig dahil amo, saling nga katiwalay, nalipay pimaw, ag gindayo pananas ana nga, ging obra. Ngani, so, makita naton nga, kung daw na sa pagpangabuhi, ay siyempre, kung kita'y maakit, lang doon, dahil sa'yo naton, kung pila tutubo. So, makita naton dahil nga katiwala, ay, siyempre, sa naging obra, ngamayad, sa ana nga kapwa, hay, expect tayo kung mapalimaw, hay may anang agtunan. No? May anang agtunan, ang sigurado ng buligan ni Mao. Kumbaga, mamba naton nga, may utang nga, loob sa anang kapwa. Kung makita natin sa verse 8, adun yan nga, do gindayo yung makwa nga, amo. Sa anang ginghimo. Dahil sa anang pagkawais, no? Gingamit na anang agam. Nadumduman ko anay kato, bago pang kami magpangabuhi siyang asawa, ay, siyempre, abo patakata mo nga, utang, bahiran, agaisip mo kami kato nga, kung paano makabulig kamon, ngali, abo ang asayrang obra, sa bilog kato, pangutang kami, ag nakilala ko doon nga Ilonggo, no? Ag kato nga time, sang kili at katulog pautang ikwata, ag di nga Ilonggo may anaw nga
Actually, uli ito na mo sa Iran. Ay abi na mo doon may doon gapagap ka tayo doon do amo. Ay makita mo na namon nga namin mata mga negosyo. Ay nadumdum ko pa kato, mas silang pas kato ay ga bangos kato, ga kon kana kato bangos pa maglibot pa. Abong extra na akong income para makapangabuhi ba ayos. So makita lang kato nga ranang tubo ay 10%, no? 10% ranang tubo. So, okay matamong negosyo, nakatipon na kami. After 2 years, 3 years, huwag kami utang, ginaiwan namon. Nagtinguha kami para makatipon, magsarili negosyo. Noong time na to, di nga, bayi, nag-ato sa rin nga tindahan. Nagpangutan na kung sila man ninyo rin tao, dahil man akong katiwala. Ay, abi ko tama ko, ay dahil tama ko na mong amo, ay bukon man na. Kung na kami, kung pilara na nga, tubo, maliban kamon. Ay, aba ko, ay 10%. Ibayag talaga nga amo, ling tag-ana, nga Ilonggo, ay wais ita mana, ay ako nga katiwala. Ay, dahil sa nura sa maging ose, may anaging obra nga bukot malami sana nga negosyo. So makita natin nga, dahil nga katiwala, dahil 10% nga tubo, kamon. No, gani, but sa bayon, may tayaging 5%. In kaso nga may kondayagi. So, makita natin nga, isip ka man ba, wais mamakagil ito nga pahugan ka mo na. Eh, pero ako nga, makita na itong kara, nga dahil nga tao, nga katiwala, gaisip malimaw kung paano mo maka-income. Igamit na ng pagkawais, ang makita natin nga, para man sa nga, future, sa kinabukasan sa ulihi. Di nga ba sa alang kasugpon sa verse 8, nga man Jesus Christ, banana, for the sons of this world are most true of the generation than the sons of light. So makita natin, banana sa verse 8, so the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly, for the sons of this world are most true in the generation than the sons of light. Kani ginambaya, sapagkat ang mga makasanglibutan ay mas tuso kaysa sa makadiyos nga pamamaraan. So makita natin ay pagkalibutan kita nga butang ay kung naman may pagkatuso, makita gamit natin daagan. Pero, gipadumdum kita Ginoo. Kayo natin nga, kung naman gusto kita maglamang, pero sa Ginoo, saga talon, no? Dahil kung bukod sa tama nga pamaraan na atong ginahimo. Ngali, kung makita natin sa aton nga pagpangabuhi bilang Kristiyano, bigid sa nga kalibutan, bigid sa gobyerno, na kung may mga naging tao sa gobyerno, pundo, nalayab gamiton sa project, matuod, manami ang resulta, pero sa ulihi, palpak. No? Nakikita natin sa atong mga masaya natin sa mga balita, bigid sa mga sa mga project. Ngani ay ginagamit ang daan ng pagkatuso, pero wala na ginagamita sa pamagit Diyos. Ngani, yung mga tao makaraya ay hindi gin mawala sa layang kalibutan nga may tuso kita. Bukod yamang sa gobyerno, maging sa politiko. Pero bukod tanan, sa gobyerno, sa politiko, di yun daan nga ginahimo. May una matang mayad, nga pamaagi, pamaraan, na makadiyos nga bagay andang ginahimo para sa ikamayad sa aton nga nasyon o either sa aton nga banwa. Pero makita natin, do aton nga ginapabot ka, point, do punto, na gusto na akong ipabot, hay, gamitin natin do aton nga pagkawais. Yabigid sa pamamaraan ko aton nga
Ginoo. Ay kung naman sa atong kabuhi, ay sarili lang naton do atong gusto do masunod. Amen. Sa iyang kalibutan, yaban yung mga tao, ginauna pananda do anda nga sarili, negosyo, no? Trabaho, para lamang makapangita, no? Ag mabuhi. Dahil sa para magkakwata. Matuod, bukod it malaing magkaroon kita at manggad, iya sa kalibutan, pero di nato paglipatan do atong time sa Ginoo. Nabigid sa pagpangamuyo, pagsimba, pagdayo sa Ginoo, ag pagpasalamat, na kung siim, wala na kita pagpabay. Dapat maging wais kita, no? Sa pamaraan ko atong Ginoo. Matuod, wais kita sa ibang bagay, pero gusto Ginoo, dapat maging wais mo kita sa pamaagi is Diyos. Dahil din do tunay nga tungo sa kinabukasan naton sa ulihi. Kung magtaliwan man kita sa piyak ng kinabuhi, at least do ato yung ubrahay para sa pamaagi Diyos. Agdo yun, mabato naton. Do kinabukasan, pag-abot sa pihak nga kinabuhi. Agdaya pagpadumdum ka ito maigmanghod. Na tauan naton importansya ro atong pagtuo sa Ginoo. Ay doon makauwas katon sa aton nga kabuhi. No pulong ni Dios. Agdaya makapadumdum katon waip makatupong sa Dios. Kung hindi kita magsalig ka na. Kailangan natin na Ginoo sa kabuhi, anong pagsubok, nagabot sa kabuhi, palahin kita maging maligon. At gamitin natin, do kaaga magkita ka sa Ginoo para sa kinabukasan. Amen?